Hello po, Atty. Tam. Nandito naman tayo sa isang serye na pinamagatang kinalat mo ang screenshot ko. Okay, ang pag-uusapan natin, January to ngayon, ihahabol lang natin yung, itong nakaraan lang, yung December bago magpasko, yung tungkol doon kay Vince at saka kay Lian. Ayun, hindi ko sila kilala, no? Nakilala ko lang sila dahil doon sa kumalat na yan na issue nung lalaki na nagbigay kunyari ng regalo doon sa girlfriend niya. Yun pala, mga screenshot pala ng mga nahuli niya. In short, issue na naman to ng cheating na nilabas sa social media. Okay? Tinignan ko yung mga comments ng mga tao dun sa, ito nga, yung lumabas na post. Kumalat sa social media. Serye to ng mga cheating na ganyan. Ha? Ngayon, merong isang abogado na nag-post about this, tong issue na to, nung kinalat nung lalaki na video. Na parang nagbibigay siya ng warning na yung lalaki pwede siyang maging liable for a crime, a felony. Ito, cyber libel. Tapos tinignan ko yung mga comment. Maraming agree and disagree. Ha? Agree kay attorney, maraming nagdi-disagree. Ang napansin ko, yung mga nagdi-disagree, ang sinasabi nila is more on tinotolerate ang cheating, parang ganon. So doon ako parang medyo bigyan natin ng linaw, no? So ang magiging essence ng vlog natin ito is ito bang cyber libel, no? Itong Cybercrime Act, itong batas na ito na pinaparusahan ang yung ganyang mga klase ng pagpo-post sa social media. Tinotolerate ba talaga nitong batas na to yung tulad niyan, di ba? Pinost ng lalaki yung di umanong sinasabi niyang pag-cheat ng girl, no? Tapos ano yung attorney, siya pa yung siya na ngayon sinaktan, siya pa yung makakasuhan ng ng cyber libel. So yung cyber libel na yan tinotolerate ang cheating. Yan ang gusto nating linawin ngayon. Tinotolerate ba nitong batas na to, Cybercrime Act, o particularly do sa cybercrime kasi isa sa mga pinaparusahan niya yung cyber libel. Tinotolerate pa ng cyber libel yung sinasabi niyo na pag-cheat. Ay. Una-una, ano ba ang purpose nung lalaki? Ako kasi, regardless kung gaano kayo nasaktan, okay? Kung gaano kayo feeling victimized ng mga ganyan. Hindi lang yung love life, hindi lang yung biktima ka ng cheating. Mag-post ka, wala akong pakialam. Bahala kang mag-post. Hindi ko kayo pinakikialaman, ha? Hindi kita sinasabihan ngayon na, ikaw itigil mo yung pag-post mo, ha? Itigil mo yan. Hindi kita ginaganon, ha? Bahala kayo. Ngayon, sasabihin ngayon ng iba sa inyo, attorney, huwag kang makialam dahil hindi mo alam. Parinig ko sa inyo tunog, ha? hindi mo alam ang nararamdaman namin bilang tao, attorney. Niloko ko. Sinaktan ako, attorney. Okay? Sige, support ako sa pagpo-post mo. Go, go, go. Okay, post mo lang yan. Sige, fight. Do you really think na itong Cybercrime Act, particularly itong cyber libel, ginawa, ininak itong batas ito para i-tolerate yung mga pag-cheat na yan? In fact, sabihin ko ulit sa inyo, bago yung cyber libel na yan, meron ng libel. Bago pa yung pagpo-post sa social media na yan, meron na tayong libel nasa revised penal code. Ang pinaparusahan yan yung mga pagpapublish ng mga ganyang mga nakakasirang puri sa dyaryo. Bakit nung nagkaroon na ng mga SOCMED, in-enhance pa yung batas, nagkaroon pa ng cyber libel. Libel na through sa cyber, sa computer system. Kasi nakita ko dun So attorney, tinotolerate ang cheating. Siya na nga sinaktan, tapos siya pa makakasuhan, so tinotolerate natin ang cheating. I-inform ko lang yung mga layman. Ang purpose ng libel o kaya ng cyber libel is parusahan yung paninirang puri. Yung pag-post mo ng ganyan is nakakasira ka ng imahe pagkatao ng ibang tao. Attorney, totoo naman sinasabi namin yan, dyan tayo sa truth. Sasabihin nyo, attorney, totoo naman talagang cheater yan. Huling-huli ko, attorney. Aktong-akto ko. Holding hands sila sa loob ng kwarto na madilim. Holding hands lang. Basta yun.
Hindi mo alam kung anong sakit. Oo nga. So, anong remedy mo? Anong gusto mong gawin? Ipopost mo siya. Para saan? Bakit? Yun ang tanong. Kasi, Kasi, hindi, Tony, gusto ko ilabas yung saloobin ko. Sabi ko nga doon sa vlog ko na kay Maris Racal eh. Nangyari sa akin yan. Before, nung nasa College of Law ako. May social media nun. Hindi naman ako nag-post-post ng mga ganyan. Ito, may barkada ako. Tawagin natin siya sa pangalang Iggy Boy. Ito, totoong story ito ha. Ang tagal nila nung girlfriend niya. Ilang taon sila. Tapos, yung mga gamit niya, damit niya, sarili niyang gitara, cellphone, nawawala. Sa hindi may paliwanag na pagkakataon, nahuli niya na yung mga jersey niya sa basketball, yung gitara niya, yung cellphone niya, ay, may ibang boyfriend, doon binigay yung mga gamit niya, nahuli niya. Ilang taon na sila nun ha. Ninakawan na siya. Tapos yung ninakaw sa kanya, binigay doon sa sa third party. Imagine niyo yun. Pero eto, wala kaming narinig na nakita mga post-post ng barkada ko. He is just being a real man. Ha? Hindi ko sinasabing hindi ka totoong lalaki, pero hindi naman outlet yan yung post-post. Ganyan ka, sisiwat mo sa buong mundo. Diba? Move on. Palitan mo, hindi mo siya deserve. Yun lang para sa akin. Pero kung mahilig ka, hindi, Tony, ipopost ko. Sige, bahala ka. Walang pipigil sa'yo. Mag-post ka. Ang problema kasi, may may repercussions yan. May backfire yan. May maaaring maging backfire yan. Ayun ang naman ang sinasabi ko. Yung tanong na, Tony, pwede bang makasuhan tong lalaking to na nag-post? Kahit siya na yung victim ng cheating? Pwede. Attorney, pwede ba siyang makonvict sa cyber libel? Pwede, nakasuhan mo nga, di dalawa lang naman yan, convicted o acquitted. Ang problema kasi dun sa mga nagre-react agad na tinotolerate ang cheating. Hindi lang naman yung cheating ang pinopost sa social media eh. Di ba yung mga nauutangan, magbayad ka ng utang mo. Makikita mong post, ikaw ang kapal ng mukha mo, ilang taon na, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Estopador ka. Ang daming yan. Ang daming mga posts, hindi lang about sa cheating. Which in fact, doon nag-start yung mga kaso ng cybercrime, cyber libel sa korte. May kliyente ako na ganyan. Cyber libel, nag-away sila nung kapitbahay nila. Habang hinahabol siya nung kapitbahay niya, binibidyohan niya, pinipicturan niya. Siya na yung hinabol, siya pa ngayon yung nademanda kasi yung mga picture na nakuha niya, pinost niya sa social media tapos sinamahan niya ng ikaw, ganyan. May mga paninirang puri. Nademanda pa siya. Siya na nga yung hinabol, siya pa yung nademanda. Tingnan nyo yan. So ngayon, sasabihin nyo, tinotolerate yung panghabol, attorney, yung ganong pananakot. Kasi, knowing na yung nanghabol ng kapitbahay, malaking lalaki. Yung kliyente ko, maliit na LGBT. Tomboy. Siyempre, ano naman ang laban niya dun? Hinabol siya. Tumakbo siya, habang tumatakbo siya, pinipicturan niya. Siya pa dinimanda. Ngayon, sasabihin nyo ba? So, attorney, tinotolerate yung panghabol ng gano'n, yung panghaharas sa mga maliliit na tao, sa mga LGBT. Hindi tinotolerate yun. Ibig sabihin, yung ginawa niya kasing, pagpo-post at paninirang kuno, allegedly, di umano, yung paninirang puri daw. Yun, hindi natin tinotolerate dito yung sinasabi nating cause nung pagpo-post. Totoo man o hindi. Kasi sa cyber libel, hindi depensa dito sa atin sa Pilipinas, hindi depensa dito kung totoo man yung sinasabi mo o hindi. Totoong cheater yan, attorney. Totoong hinabol ako niyan. Kaya ako siya pinost. Totoong estapador yan, attorney. Niloko ko niyan. Dinimanda ko nga ng dinimanda ko nga sa RTC yan ng estapa eh. Hindi depensa yung truth dito sa cyber libel. Kung feeling aggrieved ka, sinasabi ko na nga dati pa sa mga vlog ko, kung feeling mo biktima ka, file ka. File ka ng kaso. Hindi tinotolerate ng cyber libel yung sinasabi mong dahilan kung bakit mo siya pinost. Hindi yun tinotolerate. Ang pinaparusahan dito is yung pagpo-post mo, yung paninirang puri mo. Ay, attorney, anong legal remedy ko eh? Sinaktan ako, cheater siya eh. Move on, iwanan mo. Diyos ko, day. Yung barkada ko si Iggy Boy. Kita mo naman, hirap na hirap yung tao sa pagtatrabaho, tapos ninakawan pa siya ng girlfriend niya. Yung ninakaw sa kanya, binigay pa dun sa isa pang third party na lalaki. Doon pa niregalo.
yung ninakaw sa kanya. Oh. Pero walang walang reaction yung ano ko. Nagpakalalaki siya. Uminom lang siya, laging lasing yun eh. Oh, pero hindi siya nanggugulo. Hindi siya naninira sa post. Wala siyang sinabing masamang tinapay doon sa ex-girlfriend niya. Ganon ng lalaki. Hindi ko ginajudge yung mga yan, yung mga nagpo-post. Baka magalit na naman kayo sa akin, sabihin mo, eto yun ang outlet niya. O sige, yun ang outlet, go! Mag-post ka. Kaya lang, pagdating ng panahon, pag ikaw ang nakasuhan, wag mo sabihin nagkulang ako. Walang pinipili ang cyber libel, okay? Keso cheating kay Neme yan, or biktima ka ng estapa, pangungutang, hindi ka nabayaran, do the right thing, daanin mo sa legal na paraan. File ka ng kaso. Huwag ka magpo-post na ilabas mo, nagra-rant ka sa social media. Kahit sa ang batas, sa revised penal code, sa rules of court, wala kang makikita ron na another remedy is i-post mo. Walang ganun. Wala. I-video mo siya, kung napahiya ka, i-post mo. Kung ayaw mo magdemanda, i-post mo siya, ikalat mo sa social media. Wala, hindi yun. Kasi subject ka for criminal liability, which is yung violation ng Cybercrime Act. Specifically, cyber libel ang maisasampang kaso sa'yo. Attorney, magdidemanda pa ako sa korte, magastos eh. Post ko na lang, ang bilis na mag-post eh. O sige, bahala ka. Ganon din eh, pag kinasuhan ka, mas magastos. Magastos din eh. Gagastos ka din pagka kinasuhan ka na. Bahala ka, choice mo yan. And the bottom line is, huwag kayong magkaroon ng misconception na itong cybercrime is tinotolerate yung mga ganyang mga tingin mo is masamang ginawa sa'yo. Inistapa ka, inutangan ka, hinipuan ka, di ba? Ni-rape ka, biktima ka ng cheating ng partner mo, ng asawa mo. Hindi yan tinotolerate ng cyber libel. Walang pakialam ang cyber libel dyan sa mga personal mong karanasan. Ang sinasabi ng cyber libel ay huwag kang manirang puri. Huwag mo siraan yung tao through publication, pagkaalat sa social media. Wala siyang pakialam kung anong reason mo. Kung totoo man yan, nako, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasabing convicted ka kagad kung ikaw yon. Hindi ko sinasabing convicted, kung siguradong convicted ka, hindi ko sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko is maaari kang makasuhan at hindi mo alam kung anong klaseng stress at abala ang nakakasuhan ng cyber libel. Kasi ano yan, hindi RTC yan. May magpapiyansa ka dyan. Hindi naman siya no bail. Okay? Pero kailangan mo mag-bail. Magbabayad ka ng piyansa. Abala yan. Kung ikaw yung biktima ka na nga ng ganyan, biktima ka na nga ng cheating, sa tingin mo, biktima ka ng estapa, inutangan ka na nga, hindi ka na nga nabayaran. Tulad ko, mahirap na nga akong tao, madami pang nangungutang sa akin, ayaw pa akong bayaran. Di ba? Sinasabi ko. Tapos, ikaw pa makakasuhan. Di ba? Nakikinaano mo yung abala na ganyan. Hindi ka nakasuhan dahil tinotolerate yung ginawa sa'yo. Nakasuhan ka dahil sa pagpo-post mo ng mga ganyan-ganyan. Kaya ako, naging inform lang ako sa inyo. Okay? Pero kung gusto niyo mag-post, abay, bahala kayo. Ako, babasahin ko pa yan. Panonoodin ko pa yung mga post ninyo, yung mga ganyan-ganyan ninyo. Hindi ko kayo pipigilan. Pero nagbibigay lang ako dito ng information. Okay? So, salamat po God bless. Ciao!